Ako, Senyor's Farming. Isang farmer. Mahirap, pero nangangarap. Tara, samahan niyo ako sa aking journey. Sabi nila, mahirap daw mamuhay sa probinsya. Pero, para sa akin, basic na lang ang mamuhay sa probinsya. Basta masipag ka lang, hindi ka maarte, diskarte ka, kayang-kayang mabuhay sa probinsya. Taga Batangas nga pala ako, mga ka-farming. Masarap mamuhay sa probinsya. Payapa, tahimik, simple lang. Lalo na nung una, mga 90s pa. Nung wala pong masyadong cellphone, wala pong masyadong gadgets. Simple lang pero masaya. Kahit hindi masyadong masarap ang mga nakakain natin. Pero minsan gusto ko pa rin balikan yung mga ganong pamumuhay, yung mga ganong bagay. Maraming hirap na pinagdaanan, pero minsan masarap din balikan. At Senyor's Farming ay magtatanim muna. Yan, naghuhukay tayo. Ginascatter natin tong bakanting lote ng dragon fruit. Ito ay pinagtaniman ko nung nakaraan ng sitaw. Patay na. Taniman ulit natin ng sitaw dito sa may gilid. Tapos sa gitna, lalagyan natin ng siling Taiwan o siling yung mga panlomi. Dahil dati nagtanim na rin ako dito ng siling panlomi at mubra naman. Naka-harvest tayo ng mga almost 10 kilos din. Yun nga lang, medyo mababa. Nasa 150 lang yata ang kilo nun. Kaya magtatanim ulit tayo. Baka pala rin tayo sa ngayong pagtatanim natin. Sana madaming bunga at mahal sana ang mga tiyempo natin yung pagkamahalan ng sili natin. Yan, dito ang itatanim natin sa gilid ay sitaw. Yan, sinamantala ko na at bagong ulan pa lang, malambot pa ang lupa. Yan, maghuhukay muna tayo ng pagbabauna natin ng mga buto. Tanim lang tayo ng tanim para makatipid din tayo minsan sa ulam at minsan makabenta. Ibili naman ng mga ibang pangangailangan sa bahay. Yan, ang gamit ko ay Pico. Dahil nasira na yung ating asarol o asada. Yan. Medyo mabigat pero madali naman gawa may bagay ang isang pagpipiko. Malalim ang lubog agad. Isa palang piko mo ay malalim na agad ang lubog. Yung mga nakaraan ay hindi tayo masyado nakapag-upload sa YouTube natin kasi sobrang busy na. Hindi ko na alam kung alin ang uunahin. Kasi meron tayong Facebook, may TikTok at YouTube. Yun pala yung pagkakamali natin, sinabay-sabay natin. Tapos sabay trabaho pa. Hirap ng schedule ng Senyor's Farming. Pero tutuloy pa rin natin. Dahil nasimulan na natin, kailangan natin ng gumawa ng schedule. At kailangan pagganahin ng disiplina.
Yan, pawisan na ako agad dyan dahil mataba na tayo. Madali na tayong pagpawisan. Madali na ring hingalin. Anyoros farming, tumatanda na. Hindi katulad ng mga 20s pa, mga 20 pataas pa lang, maliksi pa akong kumilos at hindi pa masyadong hinihingal. Ngayon mga 30 na, mahigit, madali na tayong hingalin. At na obserbahan ko rin yun nung umakit ako sa nyog. Dati ay basic lang sa akin umakit ng nyog, ngayon hindi na kaya. Mabigat na tayo. Kalahati pa lang ay parang makakabitaw na ako. Kaya bumaba na lang ako. Kailangan natin mag-upload ng kada isang linggo, kahit 2 upload sa YouTube dapat. Tapos sa TikTok, kailangan natin mag-live. Sa Facebook, kailangan din mag-live. Tapos may reels pa, may upload pa. Mahirap kung sa mahirap. Pero kailangan nating subukan kung hanggang saan ang ating makakaya. Dahil kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman kung hanggang saan tayo. Kung maghihintay lang palagi tayo sa grasya, sa pera, walang dadating. Kaya kailangan natin kumilos dahil lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Lahat ng bagay may proseso. Kaya kailangan magtiwala ka lang sa proseso. Kahit mabagal, basta umuusad. Kasi kung hindi tayo gagawa ng paraan, mabilis tumakbo ang panahon, lumipas. Tapos pag wala tayong ginagawang sa ating buhay ng para sa future natin, walang mabubuo. Dapat may plano. Pag may nasimulan ka, kahit mabagal, basta umuusad. Kasi kung wala kang plano, wala. Para kang nagbabasketball ng walang ring. Ganun yun. Walang malinaw na resulta. Pero kung alam mo yung goal mo, yung pangarap mo, kung malinaw sa isip mo kung anong gusto mo, yun, madali na lang yun sa'yo. Alam mo kung anong gagawin mo. Pero kung wala kang plano, kung basta na, bahala na si Batman, susunod lang sa agos, wala tayong mararating pag ganun. Hindi ko sinasabi to para magyabang o maghamang-hamak ng tao. Sinasabi ko to para mabigyan ng inspirasyon din yung iba. Dati kasi hindi rin naman ako ganito. Hindi ako seryoso sa buhay. Basta na. Lahat ng mga games lang ang natupag ko. PUBG. Pero medyo nagmamatured na siguro, mga 30 na nga siguro, magmamatured ka na. Yun, nabuksan ng isip ko. Tsaka malaking impluwensya sa akin yung mga napapanood kong mga businessman, yung mga good influencer na YouTuber, influencer, na nagtuturo ng mga dapat gawin para maabot mo yung mga pangarap mo sa mga business, disiplina, yung sa mga ganun. Manood ka lang ng mga ganun at mahahawa ka rin unti-unti, hindi naman bigla. At ito na, magtatanim na tayo ng sili.
Napahaba ang kwento ng Nyoris Farming. Ito ay siling Taiwan. Yung panglomi, medyo mahabang pula. Yan, one down. Yan, nalilito pa si Nyoris Farming kung sa ilalagay. Oh. Ano kayang iniisip nito? Yan, mali pala ako dyan. Napatanim ko doon sa tatanim na ng sitaw yung 3 sili. Dapat pala dito sa pangalawang row ng sili. Kasi dito sa may pinakatabi, dapat ang tatanim natin ay sitaw. Kasi ang sitaw, malago siya. Kailangan sa tabi siya. Nagapang yan. Yan, magtatanim na ulit tayo. Sa probinsya naman, kailangan matyaga ka lang. Pag wala kang tiyaga, wala. Hindi ka makakatikim ng mga gulay at prutas na tatanim mo. Bibili ka, makakatikim ka, pero kung tamad ka, bibili ka talaga. Siguro kung masipag ka naman siguro, mapera ka, mayaman, sige, huwag ka na magtanim. May pambili ka naman. Pero kung katulad natin na mahirap naman tayo, kailangan natin magtanim dahil sa sobrang mahal na rin ang bilihin ngayon. Yung dating 1,000 natin, parang 100 na ngayon. Pag nabarya na, para na siyang 100 na lang. Kasi kung pag babasihan natin yung presyo ng mga bilihin, parang nagdoble, yung iba triple pa. Grabe ng inflation sa ating bansa. Ang taas na rin ng cost of living sa Pilipinas. Kaya kailangan natin dumiskarte. Kailangan natin magtanim ng mga gulay, prutas. Kung ito man ay pang consumption, pang gamit, o pwede mo ibenta kung gusto mo namang makatikim ng iba, ng isda o ng karne, pambiling kape, ibenta mo kung madami. Nung nakaraan nga pala nakabenta tayo ng ilan na bang kalamansi yun. Hindi ko na lang na-video, sayang. Pero may second batch tayo pag na-deliver natin sa ibang buyer. Magbibideo na tayo. Nakakalimutan ko kasi. Minsan kasi pag nagde-deliver ako mga umaga pagpapasok ako, nakakalimutan ko mag-video. Hindi pa talaga sanay maging vlogger si Nyoris Farming. Bali, may nabenta tayong 1, 2, 4, 7 pirasong kalamansi yun. Nabenta ko. Dito lang sa mga kamag-anak ko at saka sa kapitbahay. Bali, 50 isa. 7 times 5, 35. 350 tayo. Naka 350 tayo doon. Naka 350 tayo doon sa 7 kalamansi. Walang puhunan. Yun, yung plastic lang na seedling bag. Mura lang yun sa Lazada. Sa isang araw, magpapagot na lang ulit tayo ng madami doon. Kasi yung isang puno ng lolo ko doon ay nahagip nung lupang binibili nung pinsan ko. Ay, hindi naman pala, basta hindi na pala lupa ng lolo ko yun. Doon nakatanim yung kalamansi niya. Gagawin natin, mamarket na natin yung mamarket para mabenta na lang. Kahit hati na lang kami ng lolo sa pagbebentahan. Yan, tuloy-tuloy na lang tayo sa pagtatanim. Parang ang bagal ni Nyoris Farming magtanim Kanina pa Pabagal kumilos. Yan ang sili.
Napapansin nyo medyo mataas na siya. Parang napa-overdue na tong aking ceiling to. Ang tagal na niya dun sa may punlaan. Ngayon ko lang siya naitanim kasi napakadaming gawain dito sa farm. Kulang na sa oras sa Senyores Farming. Dragon fruit pa lang. Daming trabaho. Hindi na nga masikasuhan din yung iba. Magaling na lang at hindi tayo sumusuko ang katawan. Yun lang hinihiling ko sa Diyos na palagi ako malakas. Huwag lang mapilay. Nung isang araw kasi medyo napilay din ako. Tapos tumiming pa doon sa harvest namin. Kundi ako uminom ng 2 pirasong gamot, dinalwa ko agad para makalakad. Buti nakalakad naman. Kaso nung gabi, doon umatake. Kasi pinilit natin na ilakad. Kasi pain reliever lang kasi yon. Pagayong loob, pero wala akong nararamdaman kasi nga uminom tayo ng gamot. Nung gabi, nung nawala na yung epekto ng gamot, doon na, ang sakit. Kakain ko siguro nung nakaraan ng isda. Yung isdang ano ba yun? Flying fish ata yun. Borador. Borador. Ginagawa namin doon ay binibiyak namin, tapos pinapalinis na namin. Tapos ibababad namin sa suka, sa mga pampalasa, condiments. Kasi ano lang namin sa rep, kung sinong gusto magprito, magprito. Parang daing ang ginagaang style. Yan. Nakailang row na ba tayo? Hanay. Isa pa lang yata. Bagal. Senyores Farming. Yan, sana ay mabuhay ito lahat at sana ay mabigyan tayo ng madaming bunga. Nung hindi pa ako nagbablog nung nakaraan taon, ang dami ko dito tanim na siling Taiwan. Ang daming bunga nun. Hindi ko lang napicturan at na videohan. Kasi takot ako dati sa camera. Hindi ako dati nagbibideo. Mahihain talaga ako noon. Sobra. Hindi ako nagpipicture. Hindi ako nagbibideo. Ang dami nun. Kung ngayon yun nakita ko, ngayon yun, na-video natin. Ang dami bunga nun. Nalaylay na nga yung mga sanga niya sa dami. Tinutukan na lang ng ibon yung iba. Dito na ako nagbebenta sa Tuwi. Yan, pinost ko yun dati. Online. Tapos dito sa may Paliko, nakapagbenta din yata ako dito. Pangalawang araw na yata tayo. Dito sa video natin ay kulang pala yung ating sili. 2 kalahating roll lang yata hanay ang tatamnan natin. Kulang yung dala nating punlang sili. Pero meron pa sa bahay. Atin na lang tatanim ulit bukas. Dadalhin natin. Yan, ito na sitaw nang nilatanim natin. Ito ay binhi ko din lang sa mga dating nung nakaraan. Nalis natin dito. Pero hybrid to. Pero hindi ko lang kung sigurado kung hybrid tong
sitaw na to. Pero sabi nila, 'di ba, pag hybrid daw, hindi pwedeng kuhanan ng binhi kasi pangit na, hindi na siya ganun kalaki o kahaba o ganun kaganda ang susunod. Pero ito naman, try ko, okay naman siya. Patatlong cycle na tong binhin to, pero medyo mahaba rin naman. Hindi, mas mahaba nga pala dati. Medyo maikli na siya pero okay pa rin naman. Sitaw pa rin ang kanalabasan. Mas maikli nga din nga siya, oo. Obserbahan ko. Mas migsi na siya. Siguro ganoon talaga pag hybrid. Magandang itanim ang sitaw kasi hindi mo na siya abunuhan. Naalala ko dati nung bata pa ako, mga high school yata ako nun. Doon pa kami nakatira sa kabila. Hindi pa kami dito sa Hagunghungan. Nagtanim ako doon sa may harapan namin ng bahay ng mga sitaw. Sa gusto kong dumaming bunga, akala ko pwedeng abunuhan ng sitaw. Nabunuhan ko ng complete. O complete ba o urea? Parang urea, gawa pantubo yun eh. Mapino siya na parang kasi gumabo lang. Walang bunga. Gumabo lang ng gumawa, tumabal. Yun pala hindi dapat inabunuhan. Kaya magandang itanim tong sitaw. Walang masyadong gastos. Lilinisan mo lang, alagaan mo lang, dilig, pagtagaraw. Wala na siyang abono. Yun, spray kung maraming napulak o ano. Tsaka madaming bumunga siya, malaking tubo dito sa sitaw. Yan, naghihimay ako dito ng sitaw. Yan, ang aso namin dito sa farm, si Tiger. Tiger siya kasi ang kulay niya ay parang tiger, lalo na ng bata pa yan. Mabait yung asong yan. Pag nakikita na agad ako niyan, sasalubong na agad yan. Parang galak na galak lagi. Yan, kinukulit pa ako niyan dyan. Nilalaro ko kasi yan, kaya pala siguro palagi nakikipaglaro ka. Siguro ganun ka talaga pag ka sa mga aso. Malaro ka. Matatandaan ka nila na kahit malayo ka pa lang, anuhin ka na niyan. Kasalubungin ka na niyan. Yan, malapit na tayo matapos. At hanggang dito na lang muna mga ka-farming. At papalo naman ang ating YouTube channel. Pasubscribe pala. Pasubscribe ng ating YouTube channel. At pa-share naman ating videos. Mag-react ka na rin. Mag-comment ka na rin kung nagustuhan mo ng ating videos. At yun lang. At hanggang dito na lang muna. At ako si Nyoris Farming, ang farmer, vlogger at tiktoker ng Sabang. At yun lang. Maraming salamat. Bye bye. God bless you.